Nagsimula na ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Pero hindi lang Pilipinas ang makikinabang sa biyahe ng Pangulo, kundi maging ang mga bansa na kasapi ng ASEAN. Sa pamagitan kasi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, inaasahang matatalakay ang iba't ibang usapin na kapwa pakikinabangan ng buong rehiyon maging ng Russia. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Mag-aalauna ng hapon oras sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa kanyang working visit. Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security. Kabilang din sa inaasahan sa schedule ng presidente ang pagiging co-chair niya sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit kasabay yan ng ika-35 taong anibersaryo ng ASEAN-Russia relations. Inaasahang matatalakay ang iba-ibang usapin ng kapwa pakikinabangan ng mga bansang kasapi sa ASEAN maging ng Russia. Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, and people-to-people exchanges. Pagtitiyak ng punong ehekutibo na bilang ASEAN Chair, nakatuon ang Pilipinas na matiyak na magbubunga ang naturang summit ng mga makabuluhan at pangmatagalang resulta na higit pang magpapalalim sa ugnayan ng ASEAN sa Russia. Kasabay ng pagbisita ng Chief Executive, ang paggunita ng ika-50 taong diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Kaya binigyang diin ng Pangulo na pagkakataon ito para mas mapalakas pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba-ibang larangan. For over 5 decades, our bilateral ties have steadily deepened across trade, education, culture, agriculture, energy, science, and above all, through the sustained bonds between our people. We look forward to building on these foundations and opening new avenues of cooperation for the future. Muling iginiit ng Pangulo ang layunin ng Pilipinas na isulong ang pagkakaisa ng ASEAN at palakasin ang pakikipagtulungan nito sa mga bansang katuwang sa labas ng rehiyon. We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners, such as Russia, through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose, and we return with renewed commitment to our partnership. Ito ang unang pagbisita ni President Marcos Jr. sa Russia, halos 50 taon matapos ang makasaysayang pagbisita ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa dating Soviet Union noong 1976. Kenneth Pasyente para sa Bayan.